Yan. Record na natin. Alright. So, ganun. Napaka-importante, kapatid, na yung mindset natin, no? Nakafocus tayo sa malaking income, sa malakihang income. Ngayon, saan ka ba nakafocus? Saan ka ba nakafocus ngayon? Nakafocus ka siguro sa trabaho mo. Tapos, papitik-pitik ka lang doon sa ating, pitik-pitik ka lang sa ating online business. Well, alam mo, hindi kita masisisi. I respect you. Naiintindihan kita. Kasi pinagdaanan ko yung pinagdaanan mo. May mga panahon na nagpitik-pitik talaga ako, no? Dati, kasi empleyado ko eh. Habang ginagawa ko ang unong business na to, part-time lang dati. Then I realize na I am wasting my time. No? Nasasayang yung time ko, nasasayang yung oras ko, yung mga oras na break time ko, yung mga oras na tapos after trabaho, nanonood lang ng TV, after ng trabaho, pupunta lang sa mall, walang ginagawa. Now, instead of doing that, right now, ibigay mo na, ibigay mo na sa RJ64, sa Uno business mo. Yung mga free time mo, yung mga, yung mga break time mo, yung mga wala ka ng trabaho, ibigay mo na sa RJ64 agad, no? Sacrifice time, sacrifice effort, sacrifice money. Just give yourself 2 to 3 years from now, makikita mo yung resulta mo. Again, ulitin ko, saan mo ginagamit ang isip mo ngayon? Kung ikaw ay empleyado, kung ikaw ay nasa bahay lang, masyadong busy ka sa bahay na nag-aasikaso sa pamilya mo, diyan mo ginagamit ang isip mo. Kung ikaw ay sa traditional business, nakafocus ka sa yun, pag-manage ng traditional business, maganda yan, walang problema dyan. Pero remember, no, yung online platform na nakita mo, ginamit mo, ginagawa mo ngayon, online business ngayon, alam mo, may malaking advantage siya kapag ginawa mo siya. No? Sabay mo siya sa ginagawa mo ngayong trabaho, sabay mo ngayon sa sobrang busy mo na nasa bahay ka lang, nag-aasikaso sa pamilya mo, sa anak mo, isabay mo siya. Kung may nagpa-traditional business ngayon, alam mo, ina-absorb mo lahat ng mga expenses, operational. Why not sabay mo ang RGS Export natin. Tandaan mo, naka-mindset ka dapat sa leverage income ng 1 million every month or even 6.7 million. Naka-mindset ka dapat sa unlimited income na pwede mong kitain. Kapag tinarbaho mo siya. Seriously. Alright, tuloy tayo. So, yan, next. Saan ba tayo naka-mindset? Letter B na tayo. Mindset, doon sa pangarap mo. Tama? Huwag kang, ang iba sa atin, marami sa atin naka-mindset doon sa kita ng above minimum na income, no? Naka-mindset tayo doon sa babayarin, no? Sa mga bills. Naka-mindset tayo doon sa pag-aaral ng mga anak. Tama yun. No? Naka-mindset tayo sa mga ginagawa nating online selling. Tama pa rin yun. Walang mali doon. Pero ang pinakamagandang mindset, kapatid, dapat you have to learn to dream big dreams. No, lakihan mo yung pangarap mo. Libre lang mangarap, kapatid. Libre lang mangarap. Tapos, liliitan mo pa. Libre lang mangarap. Natatakot pa. Libre lang mangarap. No? Mangarap ka ng malaki. Ano? Kung bakit hindi nagtatagumpay talaga ang mga tao, no? Kung bakit nahihirapan sa buhay ang mga tao? Simply because they don't have dreams. Dreams will motivate you. Dreams will inspire you. Kaya tingnan yung mga mahihirap, no? Mag-isip, walang ka-inspire, walang ka-motivate sa buhay. Bakit? Walang pangarap eh. Pangarap ng nila makakain ng 3 beses isang araw. Yun, yun. Kaya mas lalo silang naghirap kasi hindi sila inspired, hindi sila motivated. Kaya napaka-importante na you have to learn to dream big dreams. Mangarap ka ng malaki kasi dyan ka mai-inspire. Dyan ka mamomotivate. Yan yung magsilbing direction mo sa buhay.
At least magiging clear ngayon sa buhay mo na meron kang papuntahan. Meron kang gustong marating. Marami sa atin sobrang nagsiset sila ng mga lousy goals. Ang goals nila is makapayad ng kuryente, no? Makapayad ng mga bill sa bahay, matustusan yung pag-aaral ng mga anak. Basic naman yun, hindi naman yung pangarap. Yung makakain sa restaurant na unli, hindi naman yung pangarap eh. Basic yun eh. Kahit hindi ka mag-RJ64, kahit hindi ka mag-luna, pwede ka naman kumain doon sa mga unli restaurant. Eat all you can. Pwede naman eh. Di ba? Ngayon, may karapatan ka ngayon. May reason ka na ngayon na mangarap sa buhay. Nang malaki. Bakit? May right vehicle. Uno Company, network marketing, RGS X4, can be a right vehicle para sa iyo, para makuha mo yung mga pangarap na yan. Ipaglaban mo lang. Ipangalo mo lang yung pangarap na malaki na yan. Dahil may right vehicle ka na ngayon na magagamit, which is ito yung online platform natin, online business natin. As I said, hindi masama mangarap kapatid. Hindi mali mangarap. Ang mali, libre na nga, hindi ka pa nangarap. Nakuha nyo? Kaya yung iba, nahihirapan sa buhay. Kaya yung iba, hindi umasinso. Kaya yung iba, hirap na hirap pa rin. Bakit? Simpleng mangarap na lang sa buhay, hindi pa mabuo. Libre na nga yun. Ay, hindi tuloy, kaya wala silang inspirasyon, wala silang motivation na nagsusumikap. Ano? Isa yan sa mga nagpapahirap sa tao. Yung tinatanggap na lang nila ang buhay na mahirap. Yung hindi na lang sila nangarap. Ang tanong, ikaw, papayag ka ba? Papagitin mo na lang ba na maghirap ka na lang habang buhay? Na wala kang inspirasyon, wala kang motivation, wala kang direksyon na gusto mong marating? Papayag ka na lang ba? Of course na. Tama? Purpose kung bakit nabilong ka sa grupo natin ngayon, ang purpose kung bakit nandyan ka ngayon, kasama ka namin sa RJ6 na to, sa online business natin, simply because may pangarap ko. Ako, sumali ka dahil sa pangarap na yan. Tandaan nyo, sumali ka dahil may malaki kang pangarap para sa anak mo, may malaki kang pangarap para sa asawa mo, may malaki kang pangarap para sa husband mo, may malaki kang pangarap para sa buong pamilya. Mas especially, sumali ka dahil may malaki kang pangarap para sa sarili mo. Gagamitin natin ngayon ang RGS X4 online platform na to para kunin natin yung mga pangarap na yan. Tama? Kaya nga, mas ma-motivate ka, mas ma-inspire ka lalo, kasi may paraan na pwede matupad lahat ng mga pinapangarap sa buhay. Ang kaswerte mo, nabilong ka na sa online platform natin, sa business natin ngayon, nakakaswerte mo kapatid, sobra. No? Isa ka sa pinagpalak ni Lord na nakita mo tong online platform na to. Alright? Magiging mabigyan ka na ngayon ng pagkakataon na makuha mo yung mga pinapangarap mo sa buhay. Nakuha natin? Kaya habang nag-RGS-Explore ka, hindi ka na parito para mag-recruit lang. Hindi ka na parito para magbenta lang ng product. Hindi po. Hindi ka na parito para mag-attend lang ng mga trainings. Hindi po. Hindi ka na parito para makinig lang at manood sa Zoom. Hindi po. Naparito ka, naging party ka ng buong kumpanya natin, RJ64, Uno Company, dahil may pangarap kang gustong tuparin. Yan yung pinaka-ultimate reason kung bakit nag-RJ64 ka ngayon. Tandaan mo yan. Kapatid, tandaan mo yan. Araw-araw, isipin mo yung mga pangarap na yan, gawin mong dream board. Sa akin, meron akong dream board. Kausapin mo ang mga pangarap na yan, i-visualize mo ang mga pangarap na yan, i-login mo ang mga pangarap na yan, i-attract mo ang mga pangarap na yan. Ang lahat ng bagay na nakikita mo ngayon sa palibot, nasa bahay nyo, lahat na nakikita mo, nag-umpisa yan sa isip. May nag-isip niyan, kaya nangyayari, kaya nag-manifest, kaya nag-exist. The same with your dreams. Hindi mo pa nahawakan, hindi mo pa na-drive yung kotse na gusto mong pangarap na yan, hindi mo pa napuntahan yung pangarap na lugar na gusto mong puntahan,
Hindi mo pa natirahan yung bahay na gusto mong tirahan na dream house, hindi mo pa nahawakan yung libo-libong pera, milyon na pera na nasa malita. Pero, inumpisahan mo na siyang hinawakan sa isip mo. Pero, nabivisualize mo na sa araw-araw. Inangkin mo na sa araw-araw. Nandiyan mo na sa araw. Time will come. No, it will manifest. What you think is what you feel. And what you feel is what you want. Tama, mag-umpisa sa isip, mararamdaman mo sa emosyon mo, at gagawin pusa yung kamay at paa mo para gagawin mo siya. Ganun ka-importante ang mangarap ng malaki. Dapat may pangarap ang mga tao. Number one reason yan kung bakit naghihirap ang mga tao dahil wala na silang pangarap, dahil hindi na sila nangangarap, kaya hindi na sila nai-inspire, kaya hindi na sila motivate. Meaning, tinanggap na lang nila ang buhay nila na ganun na lang. Tinanggap nila na failure sila, tinanggap na lang nila na mahirap na lang talaga sila forever. Isa yan sa mga kung bakit naging failure ang tao. Ang daming pangarap na nailibing, no? Sumama doon sa katawang lupa ng tao. Nailibing. Ang daming pangarap na nailibing. Sumama nga sa katawang lupa ng tao. Nandoon sa cemetery. Tama? Ngayon, ikaw, buhay ka pa naman eh. Nilibing ang pangarap ko. So, nakikita kita. Upo, matawa, gumagalaw, buhay ka pa kapatid. Bakit mo nilibing yung pangarap mo? Bakit mo pinatay pangarap mo? Bakit mo tinigil mangarap? Nakuha nyo? Huwag mong putulin yung connection mo doon sa pangarap na yan. Ikaw mismo, tayo mismo, pinuputol natin yung connection eh. Doon sa pangarap na yan. You have to connect to your dreams. Araw-araw. Visualize and connect by visualizing. Nakuha nyo? Buhay natin ang mga pangarap natin. May sigaw pa si Mama Maribit eh. O, di ba? Galit pa. Parang galit si Mama. Mambet, galit ka? O, di ba? Guys, ipanalo natin ang mga pangarap na yan. Huwag mong isuko. Kunting hirap lang eh, no? Kunting rejection lang, kunting challenge lang, sinuko agad. Kapatid, wag. Yan na lang ang natatanging natitira sa buhay mo ngayon. Yan na lang ang natatanging pag-asa mo na ma-motivate ka, ma-inspire ka. Yan na lang ang natitira. Aside sa pamilya mo, siyempre. Tama? Malamang yung iba sa atin, sobrang pagod na eh. Stress na sa trabaho, sa pag-abroad, stress na sa traditional business, sobrang stress na sa kaka-asikaso sa pamilya, no? Sobrang stress na. Kaya alam mo, isa sa mga paraan para hindi ka ma-stress, higyan mo ng oras ang sarili mo mangarap ng malaki para ma-inspire ka araw-araw, para ma-motivate ka araw-araw. And huwag kang mag-alala. Kasi ito na ang RGS Expo ngayon, ang tutulong sa iyo para matupad ang mga bagay na yan. Tama? Na-recall nyo, naalala nyo sinabi ko, sa uno, leverage income, 500,000 every month. Or pwede kang kumita 6.7 million per month. Kung hindi lang tayo tamad, kung tatabahuin lang natin ang tatabahuin ng todo, yung mga pangarap na yan na sinasabi natin, na nakikita natin sa screen, pwedeng magkakatotoo. Kasi computed mo yung 6.7 million per month. Computed mo 500,000 per month. Nakikita mo sa video. Nakikita mo 1 million, 2 million, 3 million. Nakikita mo kasi tayo. Yung mga taong humahawak ng cheque. Ibig sabihin, totoo pala na ang online business natin, magiging right vehicle siya papunta at pagkuha sa mga pangarap na yan. Pwede pala. Ang katapat na lang is yung tamang mindset at tamang galaw mo.
Nakuha niyo? Sabi ni Ma'am Evelyn Lu. Oh, di ba? What an inspirational talk. Realidad ang pinag-usapan natin, kapatid. Realidad. No? Gusto ko lang sulitin ang gabi mo ngayon. Gusto ko lang sulitin ang panahon mo ngayon na nakikinig ka sa akin. Guys, sa labas, sa loob ng pamilya mo, sa loob ng bahay nyo, hindi pinag-usapan yung dream big dreams. Hindi pinag-usapan yung malakihang pangarap na yan. Kasi sila mismo hindi sila aware. Hindi sila aware and hindi nila alam paano yun. Yung nasa loob ng bahay o yung nasa loob ng opisina na kung saan nagtatrabaho ka, iba ka sa kanila. Mag-isip. Nakuha mo? Hindi mo rin sila magsisisi na hindi kanila suportahan. Hindi mo rin sila magsisisi na hindi kanila maintindihan. Kasi ngayon, na-educate ka sa tamang paraan. Meaning, naayos na ang mindset mo. Naayos na kasi ang mindset mo, kaya hindi kanila maintindihan. Hindi kanila susuportahan sa pangarap mo. Nakunin lahat ng mga pangarap mo kasi hindi kanila naintindihan. Hayaan mo na sila. Hayaan mo na sila, huwag mo nang alakawahin. Ang importante, malinaw na ngayon sa'yo. Bakit pumasok ka sa RJ64? Ang sagot, dahil may pangarap ka na gusto mong makuha at matupad na yan. Naiintindihan mo na pwedeng matupad dahil magiging right vehicle mo ngayon yung RJ64, hindi yung trabaho mo. Ang trabaho mo, yung kinikita natin sa trabaho na yan, sa traditional business na yan, no? Alam mo kung saan napupunta. No? Sakto siya doon sa panggasto sa bahay, panggasto sa tuition, pagkain, maintenance, lahat na. Doon napupunta yung sahod mo eh. Kahit yung sahod mo sa abroad eh. Doon napunta sa maintenance, sa bahay, sa pagkain, sa tuition, pang araw-araw na kailangan. Pero hindi ka man lang nag-set aside ng pera para sa pangarap mo. Kaya ulitin ko, nandito ka na sa Adjust Explore ngayon. Kapag kumikita ka na at tinatrabaho mo to ng tudo, ng tama, makakapag-set aside ka ng malakihang pera, ipon ka ng maraming pera para matupad lahat ng mga pinapangarap na yan. Lahat ng mga bagay na yan nakikita mo sa screen. Kaya wag kang bumitaw. Alright, tayo. Tapusin ko na siya. No? Dalawang slide pa pinakita ko sa inyo. Nakailang minuto na tayo. Alright, so ano pa ba? Ang tamang mindset, ganito. No? So, screenshot nyo lang ha, para at least daily masayang. So, ang tamang mindset kapatid, no? Naka-mindset ka sa awards and recognition ng ating company. Importante masyado yan. Lahat ng pagod mo, bayad yan. Napuyat ka, nagutom ka, nagkasakit ka, sobrang wiwi ka, gusto mo magbawas, pero yun nga, no? Lahat pagdadaanan mo, yung hirap, pagod, nare-reject ka, lahat, kalait, pangangantsaw, lahat, yung sisinmod, yung hindi ka pinapaliwalaan ng pamilya mo, hindi ka pinapaliwalaan ng kaibigan mo, kung sino pa yung mahal mo sa buhay, sino pang ayaw sa ginagawa mo, lahat nararanasan mo. Pero huwag ka magalala. Puti ng araw, pag na-hit mo ang mga award na to, bayad yan lahat. Lahat ng hirap, kung meron ka, bayad yan lahat. Bayad. May kapalit ang lahat ng paghihirap mo. Lahat ng pagsusumikap mo, araw-araw lumabit ka, pinapanayo mo ang araw-araw na ginagawa mo. Pinapanayo mo. Yan. Bayad yan pagdating ng araw. Kaya sikapin mo sa iyong pagsusumikap, sa iyong pagtitiis, may kapalit yan. Hindi lang pera ang kikitain mo, pati yung award and recognition na matatanggap mo sa ating kumpanya, sa ating RJ64 community. Eagles Club, no? Sikapin nyo, 25 pairs lang yan. Fast and Furious, madali lang yan, kunin. 50,000 lang yan income sa loob ng 5 buwan. Downlines ko, si Coach Tony and Tony Munter, kilala nyo, 22 years old yun.
nakuha na yung Fast and the Furious in just 45 days, 58,000. Take note, 45 days. Wala pang 2 buwan, na-hit na niya yung 50, almost 60,000. Yung pangalawa sa Philippines ko, si Medi, 45, almost 60 days, almost 2 months. Na-hit niya yung 52,000. Almost 2 months yun. Alam nila yung sekreto paano mag-Fast and Furious? 2 months, kaya siyang kunin. Wala pang 2 months, mahihit mo na yan. 50 mo na yan. Until, yan, i-speaking ka na ng company. So lahat yan, nakuha ko na yan. Until, naging one team ako ng company. 8 months pa ako siguro. Within 8 months, naging one team na ako ng company. 6 months, naging Eagles Club na ako ng uno. Ganun yung kasi speaker ka ng bayaran ka dyan. Oo, pag nagsalita ka sa uno company mismo, pinapadala ka kung saan. Dati pinapadala no? So, pag nagsalita ka, binabayaran ka ng company. May bayad may talent fee ka dyan. Speakers Bureau, no? Nahit ko na rin yan. Ang one team, I think, isa sa mga requirements ng one team yan is at least 120, no? Pairs. Ang Speakers Bureau, at least 200 pairs. Millionaires Club, nahit ko na rin yan. No? Lampas na rin, 1M. Top earner, nahit ko na rin yan. So, ito yung mga award so far, mga basic award pa ng unang company. Sikapin mo, mag-level up ka. No, level up ka. Huwag kang manatili na sa RJS Export ka lang nagka-top earner kung nakakakuha ng mga awards. Meron pa, mag-level up ka from RJS Export, itaas mo pa yung resulta mo para ma-hit mo yung awards and recognition ng ating unang company. Ang saya kaya, ang ganda. Kasi additional yan sa'yo eh. Ang tawag dyan, value. Tapos yung value mo, awarded ka ng ulo company mismo. Yung value mo, yung credibility mo, takas. Kasi nga, awarded ka eh. So, pagiging iba ka, doon sa mga ordinary na mga members ng ulo company o RJS Export. Ordinary. Meron palang ordinary information. Pero merong mga mas nakaangat. Ang tawag dyan, pag naging Eagles Club ka, 25 pairs lang yan, kapatid. Pag naging Eagles Club ka, ang tawag dyan, leader ka na. Ikaw yung pinaka-leader ng uno company ngayon na nag-step up, nag-level up. Opo. Yan mag-umpisa yung leadership mo. Yung pagiging leader mo kapag nag-Eagles Club ka. Of course, aside sa RJS Export community natin na awards. Ang sarap kaya pakinggan, no, na mabilong ka sa kumpanya natin na isa sa mga Eagles Club awardee. Kaya sikapin nyo, ma-award din kayo niyan. Nakuha nyo? So hanggang sa top earner, i-goal nyo. Yan yung pinapangarap ko dati. Lahat yan, hit ko na yan. Naranasan ko na yan lahat. So ang sarap, no, na accomplishment siya on your part. Accomplishment siya on your part na masabi mo na wow, buti na lang, no? So ibig sabihin guys, hindi lang pera. Yung tinitingnan mo, pati yung awards pa. Behind this award, sa likod ng mga award na yan, nandun yung malaking pera. Opo, nandun nyo yan ha. Tapusin na tayo, tapusin ko na. Not feeling well ako ngayon, pero sige lang. Sinalo ko na para at least may training ay tayo. Okay, next. Doubt and fear. Yan. Alam nyo, doubt and fear. Marami sa atin takot pa-failure. No? Takot, ma-reject, no? Takot, mag-isip, no? Negative, no? Nagkakaroon ng self-doubt. Basic lang yan, kapatid. Ganito yan. Inborn na yan eh. Hindi ka pa pinanganak, nandyan na yan eh. Sa parents mo pa lang, may doubt and fear na sila eh. Kaya nga sabi ko, inborn. Oh. Pinanganak ka na may doubt and fear ka. Hindi mo yan mawawala.
At hindi ka mag-RGCX mo, may doubt and fear pa rin. Kahit dyan sa trabaho mo, may doubt and fear ka eh. Sa buong mundo, nandyan talaga yan. Hindi mo yan sa mawawala. Pero kaya natin siyang i-manage. Kaya natin i-control ang doubt and fear na yan. Nako mo? Ito. Fear of failure. Natatakot ka maging failure sa ginagawa mo. Sometimes, yan yung feelings natin. Sometimes. Most of the time, baka yan ang feeling natin. Yung fear of failure, natatakot kang mag-invite, baka hindi ka papansinin. Natatakot kang mag-invite, baka nalaitin ka. Nahihiya ka. Baka kakansawan ka. No? Fear of rejection. Natatakot ka nga mag-invite kasi nga baka hindi ka papansinin ng taong i-invite mo. Negative thinker, no? Naging negative tayo mag-isip. And hanggang sa nagkakaroon ng self-doubt. Alam mo, ito yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Ito yung mga bagay na to na pumipigil sa iyo para magtagumpay ka sa business natin. Yan yung mga bagay na nagpapahirap sa iyo habang ginagawa mo ang just explore. Aminin natin. Ang tawag diyan limiting belief. Mga limiting belief. Nililimitahan mo sarili mo. Ikaw mismo yung nagpigil sa sarili mo para umasinso ka, para kumita ka ng malaki. Hanggat nandyan yan sa'yo, hanggat kargang-karga mo yan, nakaload yan sa'yo, alam mo, mahirapan ka talaga. Kaya ngayon pa lang, tanggalin mo na. Ayutin natin sa matanggal. Pero you have to control and manage doubt and fear. Alam mo sa i-manage. No? Hindi mo yan matatanggal. Kasi inherent na yan, but you can manage. Huwag kang magpapadala sa failure na yan. I mean, sa fear na yan. Huwag kang magduda. Kasi alam mo, present yan sa mind mo. Hindi yan makakatulong sa'yo. Mas lalo kang kanyang pinapahirapan. Limitations. Hanggat nandyan yung mga limiting belief na yan sa sarili mo, lalong madidelay yung success na gusto mo. Eh, mas lalong mahihirapan kang kunin yung mga pinapangarap mo. Kaya, fear of failure, huwag kang matakot failure. Huwag kang matakot magkamali. Marami sa atin natatakot magkamali. Ang ginagawa, tumitigil. Dahil nagkamali sila, dahil na-reject sila, dahil nagduda sila, tumitigil. Di ba? Tigil. Eh mas lalong hindi mo makuha ang pangarap mo. Itong masaklap. Takot na nga ang failure, takot na nga ma-reject, naging negative na nga, nagsi-self-doubt na nga, hindi pa natututo. Okay lang magkamali, kapatid. Tandaan nyo, okay lang magkamali ng a million times. You can make mistake, you can be failure a million times. Okay lang yan. As long as you learn from that mistake, you learn from that failure. At tumayo ka ulit, at lumaban ka ulit. Bangon lang kapatid, bangon, tayo, laban ulit. Yun yung dapat gawin mo. Yung natututo ka sa bawat pagkakamali mo. Natututo tayo sa bawat pagkabagsak natin. Natututo ka sa bawat pagkadapa mo. At lumalaban ka. Tumatayo ka at tuloy na ilalaban mo yung mga pangarap mo. Yun yung dapat. Yung maraming nangyari sa atin, naging failure, tumigil eh. Hindi natuto sa kanyang pagkakamali. Hindi natuto, no, doon sa kanyang pagkabagsak. Wag. Kasi tuluyan ka ng babagsak yan kapag hindi ka matututo. Kaya tandaan mo, kailangan mong matuto sa bawat pagkakamali mo, sa bawat failure na naranasan mo. Nagkakaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, normal lang yan. Kasi tao ka, hindi ka robot. Normal lang nagkakaroon tayo ng self-doubt. Normal lang po.
Pero ang hindi normal at ang mali, kapag tinuluyan mong nagduda ka sa sarili mo at tinigil mo, anong gagawin mo sa self-doubt na yan? Huwag mong hayaan yung duda magiging dominante sa isipan natin. Magiging dominante sa katawan natin, sa sistema natin. Instead, laliman mo yung paniniwala mo sa ginagawa mo. Yan yung antidote ng doubt and fear. Laliman mo yung belief system mo. Belief. Paniniwala. Laliman mo talaga. Nakuha nyo? So, yan yung mga tips natin, no? Mga tips yan. Sinasabi ko sa inyo. For 13 years, ginagawa ko ang online business na to. For 13 years. Ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay, pinagdaanan sa kumpanyang ito, pero hindi ako sumuko. Talagang lumalaban pa rin ako until now. Nilalaban ko pa rin yung personal dreams ko sa buhay para sa pamilya. Kaya kung ikaw ngayon nag-uumpisa pa lang, kapatid, kailangan mong maranasan ang mga bagay na yan, yung mga limiting belief na yan. Kailangan mong maranasan kasi yan yung magpapatibay sa iyo pag nalampasan mo. Kailangan mo lang i-overcome yung fear, yung takot. Kailangan mo i-overcome yung doubt. At pag na-overcome mo yan, nalampasan mo yan, doon ka magiging matibay. Doon ka magiging tamang tao sa opportunity na meron ka sa ginagawa mo. Take note, magiging tamang tao ka at overcome self-doubt and fear of failure and lahat ng mga bagay na yan. Kailangan mo lang siyang ma-overcome. Yun yung isipin mo. You have to overcome bawat doubt, bawat failure along the way. Bawat rejection. Nakuha nyo? Kaya nire-remind kita ngayon. Okay, tuloy tayo. Tapusin na natin. So, panlaban doon sa doubt and fear, panlaban, antidote, ang vaccine. O, di ba? O, para may vaccine ka, o, i-vaccine natin yung sarili mo. Labanan natin yung doubt and fear na yan. Laliman mo yung ason mo. Bakit ka nag-RGS Explore? Deep why. Alamin mo yung deepest why mo. Ano pa ang deepest why mo? What is your deepest why? Para kanino ka ba gumigising araw-araw? Bakit ka ba nag-RGS Explore? Laliman mo, kapatid. Tama? Yan lang eh. Wala nang iba eh. Yan yung magpapano sa'yo eh, no? Parang talagang wala ka nang ibang naisip mo yung pangarap mo, naisip mo yung family mo, magkaroon ka ng time and financial freedom kasi sawang-sawa ka na sa buhay. Ikaw yung tao na sawang-sawa na sa buhay. Sawang-sawa na sa kahirapan. Ang kahit ang tao na sobrang desperado na sa katayuan ngayon, sa kahirapan ngayon. Tama? Ikaw yung tao na sobrang yung pangarap para sa mo, sa pamilya mo. Ikaw yung tao na yung pangarap para sa sarili mo. Yan yung compelling reasons kung bakit gawin mo just explore. Wala nang iba. Hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung boyfriend mo. Hindi yung girlfriend mo. Hindi po. Mismong pamilya mo. Mismong personal pangarap mo. Yan yung mag-fuel. Fuel. Para aarangkada ka at tuloy-tuloy gagawin mo ang negosyong ito. Tandaan mo ang mga training na to kasi magagamit mo to lalo na kapag may mga downlines ka na, may mga partners ka na. Ganun din ang ano sa kanila eh, ipaintindi. Tama? Kailangan mong maintindihan kasi dapat habang ginagawa mo ang online business na to, kailangan mo maintindihan ang mga bagay na to. Kasi pag hindi mo maintindihan ito, bigla ka na lang liliko. Tama? From point A, nasa point A ka ngayon, punta tayo dun sa point B. Hindi mo marating yung point B na kung saan nandun yung mga pangarap na yun. Kung hindi natin aayusin yung mindset mo, kung hindi natin aayusin yung negosyo na ginagawa ko. Isa to sa magpapatibay sa yung deepest why. Sa point B ito natin. Nasa point E ka ngayon.
on the process, punta sa point B, nandoon na yung mga pangarap mo. Bago mo marating yan, kailangan lalalim muna yung deepest try na yan. Dapat lalalim yung rason kung bakit mo ginagawa ito. Dapat pinagyan mo, internalize mo talaga. Kasi if not, maglaylo ka, magdipat ka, lilipat ka, may mga ganun talaga mangyari. Kabaw lang ang rason mo na sumali ka sa RG64. Kaya wag mo nga yan kapatid, no? Wag mo bagawan yung rason mo na nag-RG64 ka. Baka ang reason mo lang nag-RG64 ka para kumita ka lang ng pera. Hindi po, hindi lang pera pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin dito, aside sa income, alam mo, pinaka-importanting bagay pinag-usapan natin dito, aside sa pera, ha, secondary lang yung pera, sa totoo lang. Secondary lang ang pera. Ang pinaka-primary purpose kung bakit nag-RG64 ka is simpleng bagay. Magkaroon tayo ng transformation. Personal transformation. Ibig sabihin ng personal transformation, nata-transform tayo financially, physically, mentally, spiritually, psychologically. Nata-transform ka. Nababago ang buhay mo. Nababago ang bawat buhay na nakakasama mo sa grupo mo. We call it transformation. Hindi lang pera ang pinag-usapan. Hindi lang pangarap ang pinag-usapan, kundi yung holistic approach na mabago ang buhay ng bawat isa. Hindi lang pinansyal. Pati emotional, psychological, financial, material, lahat na. Holistic. Balanced life. Balanced life. Malusog na katawan, malusog na pag-iisip, malusog na bulsa. Nakakita? Kaya huwag mo siyang tingnan na sumali ka lang, nag-invest ka lang ng pera, hindi ka kumita, umiyaw ka na, no? Tumigil ka, no? Hindi ganon. Hindi tamang mindset yan. Dapat ang mindset mo, nag-invest ka ng pera kasi gusto mo magkakaroon ng transformation, pagbabago. Hindi lang pera. Lahat balance. Transformation. Yun yung hinahanap natin dito. Yun yung gusto nating ma-achieve. Transformation. Financial transformation. Magiging wealthy ka, magiging mayaman ka, aasenso ka. Yun yung transformation na hinahangad natin. Magiging healthy ka dahil health and wellness tayo eh. Magiging healthy. Magiging maganda ang kalusugan ng anak mo, ng pamilya mo. Natin yung mga bagay na gusto natin sa buhay sa tamang paraan. Kaya, transformation ang tawag dyan. Alam mo, walang overnight transformation. Wala po. It's a process. Proseso siya yung transformation ng isang tao. Bago ang buhay ng isang tao. Wala pong overnight. Wala pong 1 week. Wala pong 6 months. Hindi po 6 months. Hindi po 1 year. It's a process. Proseso yung transformation na pwedeng mangyari sa atin. Kaya do not expect, nag-invest ka ng pera, ang iniisip mo agad, yayaman ka. Ang iniisip mo agad, malaking income agad ang ibabalik sa'yo. Hindi mo yan agad-agad yan. Hanggat hindi ka matransform personally, magsimula sa isip, sa emotion mo, tama? Mag-manifest sa galawan mo. Yun yung transformation process. Buhin mo na yung mindset mo, buhin mo yung emotion mo, hanggang sa baguhin mo yung galawan mo, action. Doon yung transformation process. Nangyari mo yan, pag nagawa mo yan, lahat ng pinapangarap ng bagay, makukuha mo talaga.
Money will just follow. Pangarap will just follow. Kapag nag-transform ka, kaya nga, tinitrain namin kayo, tinitrain. No? May dalawang klaseng leaders eh. No? Yung trained leader at saka yung transformed leader. Ano ba ng trained leader at saka transformed leader? Ang trained leader, yung nakikinig ka sa mga trainings namin. Na-absorb mo yung mga topic, na-absorb mo yung sinasabi namin, tinuturo namin. Ang tawag yung trend. Yung trend leader ka. Ang transformed leader, yung nagkaroon ng application doon sa learning na naging natutunan mo at in-apply mo sa sarili mo, naging na-transform ka, nag-level up ka, nagbago ka, iba ka na. Yun yung transformed leader. Ito yung pinakamalalim dyan. Ang transformed leader, hindi ikaw yung na-transform, nagbago. Nagkakaroon ka ng isa, dalawa, tatlo, so on and so forth, na mga downlines, partners na nabago din ang buhay dahil sa iyo. Ang tawag sa iyo, transformational leader. Transformed leader. Kaya kung wala ka pang tao ngayon, wala ka pang downline, wala ka pang partner, nag-iisa ka pa lang, nagiging na-train ka bilang leader. I-apply mo lahat para mag-level up ka into transformed leader. Pag nagkaroon ka ng isang downline, turuan mo siyang na-transform siya. Kasi ikaw mismo na-transform ka eh. Kapag nakapagturo ka ng isang downline, isang tao, nakakuha ka, tapos nabago mo buhay niya, certified transformational leader. Yan yung goal natin. Transformed leader, maging transformational leader tayo. Grabe no? Ang sarap no ng buhay kapag marami kang mga tao na tulungan dahil sa iyo. Legacy. Tawag dyan, legacy. Marami kang nabago na buhay dahil sa pagsasalita mo, pagte-training mo, natutunan nila, in-apply nila, na-duplicate sila. Alright, tuloy tayo. Okay ba sa inyo yung topic natin? May tulong siya, no? Ang dami tulong-tulong sa iyo, Coach. O sabi ni Sean. Okay, Sean Palencia. Retana. Yun. O, di ba? So kahit, no, you are learning. Okay, patapos na tayo. Actually, guys, patapos na tayo. Success principle. Sabi ko sa inyo, hindi sapat yung mindset. No? Hindi sapat yung alamin mo yung mga pangarap mo or saan ka nakafocus. Hindi sapat. Sabi ko sa iyo, walang nagtagumpay sa business natin na aksidente. Meron talagang underlying principle behind. Bakit siya nagtagumpay? Tama? Una, yung attitude. Importante yung attitude, kapatid. Ang attitude, gali, na ipapakita mo habang ginagawa ang business natin is basic. Yung GLLA. Good learning and listening attitude. Alam mo, basic lang man talaga ang negosyo natin. Hindi siya mahirap, hindi siya madali, sakto lang. Marunong ka lang makinig sa taong gumagabay sa'yo. Yun lang. Yes, apply ka lang. Marunong ka lang makinig. Maraming iba, nadinig lang nila. Nadinig. Pero hindi nila napakinggan. I mean, hindi nakinig. Nadinig pero hindi nakinig. Tama? Kung ano yun? Narinig nila sinasabi ko, pero lumalabas sa kabilang tenga. Hindi nga nakinig. Nadinig mo, pero hindi ka nakinig. Iba yung nadinig kaysa nakinig. Ang nakinig, naintindihan mo at ginagawa mo. Pero ang nadinig mo lang, pero pinalampas mo lang siya. Hindi mo ginagawa. Yun yung kaibahan. Maraming sumasablay dahil narinig lang nila, pero hindi sila nakinig. Kung narinig mo ako ngayon, dapat makinig ka at the same time. Narinig mo lang ako ngayon, nagsasalita. Pero hindi ka talaga nakinig. Kasi yung isip mo,
nasa iba. May iba kang iniisip dyan. Ang isip mo lumilipad. Kung anong pinag-iisip mo dyan ngayon sa ginagawa mo. Kaya malamang na narinig mo ko pero hindi ka nakinig. Iba yun. Maraming nahirapan, hindi kumikita kasi hindi marunong makinig. Kinig ka lang kapatid. Kinig ka lang talaga sa sinasabi ng upline mo, sinasabi ng coach mo, ng mentor mo. Yun ang pinaka-best na gawin mo. Nakinig. Positive mental attitude. Of course. Galing sa taong yan no? Yung palaging nagre-reklamo, ugali niya ng tao. Yung palaging, yung naghihintay lang ng mali, yung nagiging fault finder ka na, huwag kang maging fault finder, no? Kaya kapag meron kang ganyan ugali, nahihirapan ka, you have to be friendly sa loob ng community natin. Yes, upline, yan yung pinaka-sikreto kung bakit maraming kumikita sa business na to. Yes, upline. Avoid being acne or nana. Alam mo na yung acne, di ba? Alam ko na yan. Katen na ko ana. So, mahirap kapatid kung ganyan yung maging ugali mo. Palagi mo sinasabi, mentor, narinig ko naman yan. Coach, narinig ko naman yan. Coach, alam ko naman yan. Bakit mo pa sasabihin yan? Kapag ganyan ka mag-isip ngayon, kapag ganyan ang ugali mo ngayon, no room for improvement on your part. No? Mahirap na. Wala na. Kung parang sinasabi mo na ayaw or hindi ka na willing matuto. So, ang kailangan mong gawin, simple lang kapatid. Empty cup. Yung baso. Ito baso. Kapag punong-puno ito ng tubig, at binuhusan ko siya ng tubig, ano mangyayari sa tubig? Matatapon. Matatapon siya. So, ang punto ko, ang baso na may lamang tubig, parang isip natin yan, parang utak natin yan. Kapag utak natin, wala nang paglagyan ng ang mga trainings natin. Ang gagawin mo, empty cup. Yung empty cup na mga pansamantala, empty cup, bukasan mo muna. Sabihin mo, sige, wala akong nalalaman ngayon muna. Hindi ko to alam. Sige, hindi ko to alam. Empty cup muna. Pag sinabi ko empty cup, okay? Willing kang matuto. So, ibig sabihin, ma-absorb mo pa yung mga sinasabi ng speakers. Next, B. Letter A, attitude. Ang letter B is belief. Sinasabi ko sa'yo kanina, no? Isa sa pinaka-importanting ingredients ang tagumpay ka sa business natin, yung paniniwala. Hawakan mo yung paniniwala mo, laliman mo yung paniniwala mo. Maniwala ka sa partner, sa mentor, sa coach, sa uno. Maniwala ka sa produkto natin. Of course, maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa Panginoon. Maniwala ka kapatid. Iniwalaan mo yung ginagawa natin na business. Kahit ayaw mo ng pamilya mo, ayaw mo ng husband mo, ng wife mo, ayaw mo ng mga kapatid mo, ayaw mo ng mga anak mo, relatives mo, ayaw mo ng kaibigan mo, hayaan mo sila, ayaw nila eh. Ikaw, naniniwala ka na darating ang araw, matagumpay ka at aasenso ka sa negosyo ginagawa natin. So, it's all about belief. Paniniwala. Marami sa atin, no? Medyo nahirapan dahil mababaw yung paniniwala nila. Minsan sinasabi natin, ay, ayoko na. Nakakapagod na. Ay, ayoko na. Wala na akong mainta. Ay, ayoko na kasi ayaw talaga ng kapatid ko, ayaw talaga ng mama ko, ayaw talaga ng husband ko, ayaw ng wife ko, ayaw ng mga anak ko, ayaw ng mga relatives ko. Ayaw na nila. Sila na nga, ayaw nga nila. Tama? Eh kung sasali ka pa, sasama ka pa sa kanila, kung aanaw ka rin, wala kang mangyayari sa buhay mo. Ano pang pwede mong magawa? Ayaw na nga nila. Eh ikaw, sasama ka sa kanila. Anong hindi naman kung natin gusto mo sa buhay, pinapangarap mo. Kapatid, labanan ito ng paniniwala. Naniniwala ka sa sinasabi ng mga tao sa palibot mo,
na negative masyado, para lang pinapatunayan mo sa kanila na tama sila at mali ka. Kung pinapaniwalaan mo ang sinasabi ng kaibigan mo, mga ka-office mate mo, mga kapitbahay mo, kapamilya mo, para lang pinapatunayan mo na tama sila at mali ka. Baliktad natin. Ayaw man nila, hindi na importante yon. Ayaw man ng pamilya mo, ayaw man ng kapitbahay mo, kaibigan mo, husband mo o wife mo, ayaw mo ng mga kapitid mo, hindi na importante yun sila. Ang importante, you stand firm. Kahit ka, ilaban mo, pangarap mo. Kung sila bumitaw na sa kanilang mga pangarap, at least ikaw, nandyan pa rin, nananatili, tumatayo at nilalaban mo, pangarap mo para sa pamilya, para sa buhay, at para sa pangarap mo. At least, nanatili kang nakatayo. Kaya, paglakiman tayo ng paniniwala sa ginagawa nating business. Huwag na huwag kang bumitaw. Never give up. Kasi the moment na tinanggap mo na yung sitwasyon mo na failure ka, yung situation mo na mahirap ka lang, tapos na ang lahat. Kapag tinanggap mo na ganyan ka lang talaga, kapag tinanggap mo na nahihirapan ka, wala na tayong pag-usapan na negosyo. Tama? Lahat titigil. Kapag tinanggap mo ang sitwasyon mo, lahat titigil yan. Kaya wag na wag kang magkamaling tanggapin ang sitwasyon mo na mahirap ka habang buhay. At maghihirap ka habang buhay. Wag na wag mong tanggapin yan. Kasi pag tinanggap mo, talagang mangyayari yan. Tuloy tayo. Okay, next. Letter C na tayo. Attitude, belief, then commitment. Saan ka dapat mag-commit? Sa pangarap mo, sa sarili mo, sa team mo. Yung level of commitment na meron tayo, 3 level yan. Una, try. I will try. Hindi siya magandang level of commitment yung try. Paano kung palpak ka? Paano kung failure ka? Paano kung ma-reject ka? Itigil ka na rin. Kasi try lang ang gusto mo eh. Kaya huwag kang mag-try, kapatid. Yung pangalan level of commitment, yung I will do my best. Paano ko yung best mo? Hindi siya enough. Para magtagumpay ka, titigil ka na lang din. Kaya huwag yung I will do my best. Wag. Ang pinaka-the best na commitment, ipakita mo yung whatever it takes. Whatever it takes commitment. Kahit anong mangyari, kahit negative yung mga tao sa paligid mo, hindi na importante yun. Ang importante ikaw. May commitment ka sa sarili mo, sa pangarap mo, sa business mo, sa team mo, sa mga taong pinasali mo, sa mga taong inistorbo mo. Inistorbo mo yung mga taong pinasali mo eh. Inistorbo mo yung buhay nila. Wala kang karapatan mag-quit. Wala kang karapatan mag-quit. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit nasali sila sa business mo eh. In short, eh, pinasali mo eh. So, walang kang rason na titigil ka. Walang kang rason na mag-give up ka. Kaya ipakita mo yung commitment mo, whatever it takes. Ganun dapat, kapatid. Alam nyo, talking of commitment, grabe yan. 13 years ko na itong ginagawa. Ups and downs, naranasan ko na sa kumpanyang ito. Pero hindi ako tumigil. Naging filosofiya ko na nga siya. Uno is my life. Tama? Uno is my life. Ito ng buhay ko ngayon. Ganon kalalim ang commitment ko sa company. Buhay ko na siya. Tama? Ang aking nang iwan sa akin, hindi ko na hawak sila, hindi ko na control sila. Pero ako, never ako nang iwan ng downline. Never in my whole career sa Uno Company. Since 2010 hanggang ngayon, wala akong iniwan na downline. Wala akong iniwan na downline kahit kasi whatever it takes yung commitment ko.
Sila yung nang iwan sa atin. Sila yung nawala kasi wala silang commitment sa sarili nila at sa pangarap nila. Ngayon, ikaw, sumali ka ngayon, sumali ka ngayon, nakasali ka na ngayon, at meron ka nang napasali, huwag na huwag kang tumigil kasi may napasali ka ng tao. Meaning, responsibilidad mo yan. Ginulo mo buhay niya, inistorbo mo yan, kaya tulungan mo. Huwag na huwag kang tumigil dyan. Hindi po tayo naglalaro dito, kapatid. Seryoso po ako. Seryoso po tayo. Whatever it takes, kapatid. Yan yung pwedeng magpapa-asenso sa atin. Okay, so, letter D na tayo. Patapos na. Discouragement. Ano tong discouragement? Sabi ko nga sa'yo fertilizer yan, yung discouragement. Fertilizer. Maraming magdi-discourage sa'yo sa negosyong ito. Unang-una, not because ayaw nila ng pera, but because hindi lang nila naintindihan. Maraming maghihila sa iyo pababa. Kasi ayaw nilang umasinso ka. Hihilain ka ng mga taong negative pababa kasi ayaw nilang umasinso ka. Ang tanong, papayag ka? Papayag ka ba? Hihilain ka nila pababa para makasama mo rin sila na hindi umasinso? Hirap din sila sa buhay? Payag ka, nasasamahan mo yung mga kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo sobrang hirap na hirap sa buhay? Papayag ka? Nasasamahan mo sila? Kasi hinihila ka nila pababa ayaw nila nakakasinso ka Ayaw nila niyayaman ka, kaya hinihila ka nila. Kaya dinidiscourage ka nila. Ang tanong nga ngayon, papayag ka ba? Tapos hindi talaga papayag kapatid. So, bakit ngayon? Maraming nadi-discourage. Sinabihan ka lang ng pamilya mo, huwag yan, kasi scam yan. Huwag yan, kasi walang mangyayari sa buhay mo dyan. Dapat mag-apply ka na lang ng trabaho. Dapat mag-abroad ka na lang. Dapat mag-apply ka na lang sa call center. Dapat ano ka na lang. Ang sinasabi nila, hinihila ka, pinipigilan ka nila sa ginagawa mo. Kung sila, paniniwalaan. In the first place, kung titingnan mo yung buhay nila, nag-hirap din. Bakit mo paniwalaan, yung mga nagsasabi sa yung negative ng mga tao, hinihila ka ng pababa, kung tutuusin, so, nila. Okay lang sana kung mayaman yung mga tao nagsasabi sa iyo na huwag dyan, kasi scam yan. Okay lang sana yung mga tao nagsasabi sa iyo na huwag dyan, kasi walang mayaman sa buhay mo, kung mayaman sila. Hindi naman sila mayaman Ang nasaklap, nagpapadala ka pa sa discouragement. Pinapaniwalaan mo pa sila. Kaya tuloy, sila, hirap talaga. Meaning, hindi na ayos ang mindset. Mas pinapaniwalaan mo yung mga tao nagsasabing negative towards you kaysa sa mga matakasama mo sa RDS Expo na positibo. Naghihilaan tayo patas. Make it as your motivation. Yun lang ang pinaka-the best dyan. Kung meron man naghihila sa'yo, pababa, kung meron man nag-discourage sa'yo, tandaan mo, pasalamatan mo sila. Pasalamatan mo sila kasi sila yung nagiging inspirasyon mo, motivation mo para sumikap ka pa ng sumikap. At one day, kikita nila, nagda-drive ka na ng sarili mong kotse, nakatira ka na sa magandang bahay, marami ang savings mo sa buhay. Makikita nila yun. Okay. Next, letter E. Excitement. Be excited every day. Wag kang matamlay, wag kang halungkot, wag kang sobrang problematic, wag kang ma-stress. Yung iba sa atin ay stress, no?
Nai-stress kasi inisip nila baka paano na lang yung 150,000 nila na ininvest sa 15 account. Hindi kumikita. Nai-stress. Huwag kang stress kapatid. Walang reason na may stress ka. No? Hindi pa time para sa iyo para kumita ka ng malaki. May kulang pa. Kung hindi ka man kumikita ngayon, may kulang pa. Ibig sabihin niyan, may kulang pa. Sige pa. Aralin mo pa, i-improve mo pa sarili mo. Ganun lang yun. Pero hindi nawawala yung pera mo dyan sa kapital na yan. Hindi po. Meaning, hinahanda ka lang ng, piniprepare ka lang. No? Piniprepare ka lang. Kaya wag kang mawawala. Wag kang matakot. Alright? Be excited every day. Kailangan excited ka na one of these days, makukuha mo rin yung gusto mo. Marating mo rin yung gusto mong marating. Kaya ang sikreto, be excited. May mga rejections, may mga challenges along the way. Okay lang yan. Be excited pa rin kasi makukuha mo na yung next na tao, tamang tao na makakasama mo. Kailangan ka lang be excited. Focus ka sa positive, hindi doon sa negative. Hindi doon sa sitwasyon na sobrang negative. Wag. Mag-focus ka sa hinaharap. Okay? So, isa sa mga sablay, isa sa mga problema talaga is hindi nakafocus. Kung ano-ano pinagagawa. Tama? Hindi nakafocus sa isang bagay, sa isang kumpanya. I mean, alam nyo, walang mararating yung palipat-lipat ka, walang mararating yung ang dami mong dinadala. Wala. O, proven ko na yan, sir. Ma'am, proven ko na yan. Tandaan nyo, 13 years ko na itong ginagawa. Dami ko nang nainkwentro na mga members, downlines, active, inactive, lahat, ang dami. Isa sa mga rason kung bakit hindi nagtuloy-tuloy, kung bakit hindi kumikita, kasi hindi nakafocus. Hindi nakafocus eh. Nadi-distract. Yung nadi-distract from time to time, nakakita ka lang, nag-scroll down, nag-scroll up ka lang sa Facebook mo, nakakita ka lang ng TikTok dyan na sobrang sexy, nadi-focus agad, nawawala agad. Nakakakita ka lang ng Netflix movie dyan sa Facebook mo, dyan lang ng ads, nakatutok ka agad doon, nawawala ka agad sa focus, hanggang sa naubos na lang ang araw mo na hindi ka nakapag-negosyo. Niyaya ka lang mag-mauling, pumunta ka kagad. Niyaya ka lang na mag-banding, pumunta ka kagad. Hanggang sa hindi mo na nabigyan ng oras ang negosyo mo. Tama? Sumama lang pakiramdam mo, hindi ka na nagnegosyo agad. Tama? Tinamad ka lang sandali ha. Tinamad ka lang sandali. Kailangan kong pinatagal mo pa. Tinamad ka lang sandali, pero sinabihan mong yung sandaling katamaran na yan, naging dalawa, naging tatlo, naging 1 linggo, hindi ka nagninegosyo. Tinamad ka lang sandali. Kaya, prangkahan tayo, prangkahan tayo. Nasa sayo pa rin ang kasagutan ng lahat. Wala sa amin. Wala sa amin mga coaches na nagtuturo. Nasa sayo pa rin ang tagumpay. Wala sa aming mga kamay. Nasa mga kamay mo pa rin. Nasa sayo kung ipofocus mo ang sarili mo, ipofocus mo yung energy mo sa negosyo natin, nasa sayo yan. What you focus on, expands. Kung nakafocus ka ngayon sa ibang bagay na hindi related sa pagkuha ng pangarap mo, dyan ka mag-i-expand. Tama? Diyan ka tatagal. Diyan ka magkakaroon ng resulta. Kung nakafocus ka sa negosyo natin, araw-araw ginagawa mo siya, nagsusumikap ka, i-expand yan. Nagtatanim ka, nakafocus ka sa pagtatanim sa negosyo natin, someday may aanihin ka. Okay? Kailangan mo isulat yung goal mo. Nakaset palagi yung goal mo araw-araw. May daily goal ka, may weekly goal ka, may monthly goal ka, may quarterly goal ka, may semi-annual goal ka, may yearly goal ka, may 2 to 3 years, 5 years goals ka, may 10-year plan goal ka.
Set and write your goal. Marami sa atin, nagne-negosyo sa export, nasa isip lang, hindi mo naisulat. Mas maganda, mas strong yung goal mo kapag naisulat mo. Napaka-strong yung affirmation. Yung affirmation ng mga goals na yan, mas malakas yan kapag naisulat mo kaysa nasa isip mo lang. Mawawala minsan sa isip nakakalimutan. Kailangan mo siyang isulat. Write down your goal. Important yan. Tama, kung hindi ka pa nakaka-write down, isulat mo na ngayon. So yung next is, tapos na tayo sa mindset. Tapos na tayo doon sa mindset and sa principles behind. Usapan other part, yung skills, no? Daanan lang. Sa negosyo natin, it involves skills, no? Business skills. Business skills, empleyado ka rin, nakakang skills sa business. Okay lang, matutunan ko. Tama? Ito yung mga skills na requirement. Business skills ang tawag nito. Kapag hindi mo pa na-develop yung skills na to, do not expect kikita ko ng malaki. So, sabi ko nga, bago mo itantan yung point A, bago mo marating yung point B, nandun yung success, tagumpay, lahat na. Nandun. Bago mo marating yung point B, dadaan ka muna sa point A. I-develop muna natin yung skills. Magagamit mo tong skills, prospecting, invitation, presentation, closing, follow-up. Magagamit mo mga skills na to, papunta doon sa point B. Kung saan, nandun yung lahat. Pangarap mo, freedom, nandun lahat. So, hindi mo makuha yung point B na yan, wrapping na yan, kung wala kang point A, which is, nandun yung mga skills. I-develop muna natin sarili mo. Pag na-develop na, ituro mo, i-transfer mo doon sa mga downlines mo, sa partners mo. So, tandaan mo, prospecting, importante yan. Diyan mag-uumpisa yung negosyo natin. Alamin mo, may mga tutorial naman yan present, kahit ikaw lang mismo, personal. So, presentahan mo nga sarili mo, paano mo convince ang sarili mo? Paano mo pangalabi ang sarili mo sa kapitan? Sige nga, sabihin mo, bago mo kausapin yung ibang tao, bago mo presentahan. Yan yung ginagawa ko. First week ko sa business, ang unang ginagawa ko, inalam ko paano ipaliwanag ang marketing plan. So, pinaliwanag ko sa sarili ko. Nung pinaliwanag ko sa sarili ko, paulit-ulit kong pinaliwanag sa sarili ko, ako yung prospect, ako na yung nag-present sa sarili ko. Ginawa kong prospect sarili ko, ginawa kong ako yung pinesentahan ko sarili ko mismo. So, doon ako natututo hanggang sa in-apply ko siya doon sa actual. Nagkaroon ko ng isang prospect, dalawa, tatlo, apat, hanggang ngayon, master ko na lahat yun. Oo, kahit nakapikit ko, kaya ko yan, i-present yung marketing plan natin. Nagkaroon ko ng mastery sa basic. Master the basic, kapatid. Kung yan yung paraan para kikita ka ng malaki, why not? Iritsahan tayo. Alamin mo paano mag-close deals, paano mag-closing the deals, paano mag-close ang sales. Tama? Talagang makasali talaga siya. Alright? And follow-up. Alamin mo, paano ba ang tamang follow-up? Effective na pag-follow-up kasi nandyan yung fortune, nandyan yung pera sa pagpapanggap. Kasali na sana, hindi mo na-follow-up. Now, tingnan mo, sumali sa ibang grupo. Kasi hindi mo na-follow-up. The money is in follow-up. The fortune is in follow-up. Ano sa importante? Alright? Tuloy tayo. Patapos na rin ako. No? So, Merry Christmas. So, Merry Christmas mga kapatid. No? Thank you so much sa time ninyo. I hope may natutunan kayo, may nakuha kayo, may napulot kayong aral. So, type kayo. Yan. So, again, maraming salamat sa panahon nyo. Alam ko, medyo gabi na rin. Sinulit na natin yung time mo. Huwag kang galala. Part yan sa sakripisyo sa business mo, yung mag-attend ka ng training. This is a lifelong learning para sa personal growth and business development mo.
Ulitin ko. This is a lifelong learning. No? Give time sa lifelong learning para sa personal growth and development ng negosyo mo. Alright? So, we are done, kapatid. Salamat sa oras ninyo. I hope, no,